Update tayo sa lagay ng ilang OFW sa Lebanon na nananatili pa rin doon sa kabila ng magpapatuloy na tensyon. Kausapin natin si Myra Aragon, 20 years ng OFW sa Lebanon. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning po. Good morning po sa inyo lang sa amin. Opo, kumusta po? Kumusta po kayo dyan sa kinalalagyan nyo ngayon? Sa mga sandaling ito, may mga pagsabog pa rin po ba kayo naririnig? Yes po, marami pa. Sunod-sunod po yung mga pagsabog. Wala pang tigil na pagsabog dito sa Lebanon. Pero sa place ko naman, kung saan ako nakatira, safe naman ako. Although kung may mga pagsabog, naririnig namin at nafe-feel din namin. Yung parang akala mo may mga earthquake. Parang yumayanig. Yumayanig-yanig. Oho. Bakit hindi po kayo sumasama Yes, sa repatriation? Nagpalista na po ba kayo para umuwi sa bansa? So far, sir, hindi pa. Kasi dito naman sa area namin, kumikita pa naman, nakakalabas pa naman yung mga tao na pumasok, pumunta sa trabaho nila. Kasi yung mga pagbobomba naman, precise naman po yung target. At bago naman sila din magbobomba, sinasabi nila kung ano-ano yung mga areas na tatargetin nila at lumikas na para hindi madamay. Saang banda ho ba kayo sa Lebanon? Sa may bandang gitna o malapit sa Israel na bahagi ng Lebanon? Hindi po kami malapit sa sa Israel at hindi rin kami hindi kami doon sa area na tina-target ng Israel. Pero ang lang pangangamba namin ngayon dahil nga sa nangyayaring mga pagbobomba marami nang lumilikas sa area na iyon at pumupunta na rin dito sa area namin. So nagiging alarming na rin dahil hindi na namin kilala yung mga kapitbahay namin. So kasi ang kinatatakutan namin kasi kung saan sila tatakbo, nakikita ng kalaban at tatargetin. Then for example, kung official yun ng Hezbollah ang tumakbo sa may area namin, baka tatargetin at madadamay. Pero yun pa rin, bago naman din sila nagbobomba, sinasabi nila na lumikas kayo sa area na yan, sa building na yan, dahil bobombahin namin. Ayan po ba na naibahagi nyo na po sa ating mga opisyal na namamahala dyan sa Lebanon, yung ganyang takot? At yun na bang magiging hudyat kapag nagtakbuhan na dyan talaga yung mga Hezbollah? Kayo'y aalis na dyan sa Lebanon? Sa ngayon, sir, kahit nga doon sa malapit sa embassy, malapit sa embahada natin, feel nila yung mga pagbobomba kasi yung area na binobombahan ngayon ng Israel is yung yung close lang po sa may embassy natin. Kaya mas nafe-feel nila yun ang pagbobomba, mas malakas ang mga sounds doon tsaka yung mga pagyanig. Parang mga intensity 7 or 8 yung temblor doon dahil sa pagbobomba. Pero hindi yun earthquake, sir, ha? Okay. Yung lang yun, yung feel ba natin na pag binobomba nila. So para sa inyo, relatively safe pa kayo, pero ang takot nyo kapag lumala yung sitwasyon, baka pati kayo madamay na sa inyong lugar. Siguro nasa inyong pagkakataon, kung gusto nyo manawagan sa inyong mga kababayan, opo, baka may panawagan kayo sa inyong mga kamag-anak na rito sa Pilipinas na kayo safe pa rin at kung talagang magiging delikado, balak nyo naman talagang umuwi sa Pilipinas. Nasa inyo po pagkakataon? Yes po. Lagi ko na silang kinakausap. Sinasabihin ko naman na safe naman kami sa ngayon. Safe pa naman kami. Actually, yung grupo ko, kami po yung nagluluto para sa mga displaced migrants. Kasi dito sa Lebanon, hindi katulad ng Israel na may gobyerno. Dito sa Lebanon, walang working government. So walang mag-aasikaso. Especially yung mga migrants, iniiwanan lang yan. Meron mga government set evacuation centers pero hindi tinatanggap yung migrants. Swerte yung Pilipino kasi yung Philippine Embassy natin ay
inaasikaso yung mga Pilipino at open yung shelter ng Philippine Embassy. Pero yung non-Filipinos, migrants, literally natutulog na lang sila sa kalsada dahil walang shelter para sa mga migrants. Okay. Well, good to know So na kami to, nagluluto at nagdi-distribute ng pagkain. Opo. Well, good to know na hanggang dyan sa ibang bansa talagang buhay na buhay yung spirit ng bayanihan sa mga Pilipino at tumutulong pa sa ibang lahi. Maraming salamat po sa inyo at ingat po kayo. Yes po, Pilipino tayo. Opo, maraming salamat. Yes po, Ingat po thank kayo. you, thank you po. Ginang Myra Aragon. Yes po. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.